The unprogrammed appropriations contained in the National Expenditure Program stands at 111.984 billion pesos, which is the lowest amount nominally of the UA since 2019 and only accounts for 1.5% of the total expenditure program, the lowest ratio since 1991. 111.984 billion pesos ang hinihingi ng Department of Budget and Management na mailagay sa unprogrammed appropriations ng taong 2027. Yan ang nakasaad sa National Expenditure Program na isinumite ng DBM sa Kongreso. Mas mababa ito kaysa noong 2026 na halos 151 billion pesos at 2025 na higit 218 billion pesos. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, sa katunayan, ito na ang pinakamababang halaga ng unprogrammed appropriations simula 2019. Katumbas ito ng 1.5% ng kabuuang expenditure program ng gobyerno na siyang pinakamababang ratio simula noong 1991. Itong unprogrammed appropriations na kasama ng NEP ay may mga tiyak na paggagamitan at ito po ay consistent sa mga pinapayagang utilization at naaayon po ito sa ating prudent fiscal spending. Dahil yun pong ating mga inilatag sa unprogrammed appropriations ay mga bagay na ating kakailanganin sa 2027 bagamat we are still awaiting for the certainty. Apat na purpose ang inilagay ng DBM na posibleng paggamitan ng UA. Una ay ang restoration ng fund balances ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC, mga programa sa risk management, suporta sa foreign assisted projects at conversion ng national government advances sa subsidy ng GOCCs. At ito naman po talaga yung pangunahing use of the unprogrammed appropriations. Magbigay ng space para dito sa mga foreign assisted projects na hindi pa talaga natatapos yung detalye nung inihanda natin yung ating National Expenditure Program. Una nang nabalot ng kritisismo ang UA matapos itong gamitin ng gobyerno para pondohan ang mga flood control projects na kalaunan ay nasangkot sa mga aligasyon ng anomalya. Sa kasalukuyan, may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema na kumwe-kwestiyon kung sang-ayon sa saligang batas ang UA. Para sa mga petitioner, nagbibigay daan ng UA para sa maling paggamit at pag-abuso ng kaban ng bayan dahil wala itong partikular na tinutukoy na programang popondohan. Samantala, binatikos naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang kabuuang 7.2 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon dahil hindi kumano ito nakatuon sa kapakanan ng mga pangkaraniwang Pilipino. Aniya, 5% ang ibinawas sa pondo para sa edukasyon, kalusugan at pabahay, habang mas malaki naman ang dagdag sa pondo para sa infrastruktura at depensa. Para sa kongresista, hindi mga ordinaryong mamamayan, kundi mga proyektong aniyay mas makikinabang ang mga korporasyon at sektor ng militar ang binibigyang prioridad ng administrasyon, bagay na tututulan ng kanilang grupo sa mababang kapulungan ng Kongreso. Si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago naman nangakong bubusisiin ang inilaang 107.4 billion pesos na pondo sa flood control projects at iba pang mga programa. Kapag sumalang na ito sa deliberasyon sa Kamara, inaasahang sisimulan ng budget deliberations kasama ang Development Budget Coordination Committee o DBCC sa darating na August 17, araw ng Lunes. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.